pakiramdam mo kung kailangan may baguhin sa setup. Kasi ako, nag-aral ako nung nasa IBCF ako, doon sa isa sa mga lesson namin, napakahalaga ang formation. Kahit sa Jonathan Project, kailangan nakikita niyo sila lahat sa mata. May kinasal kasi ako, hindi ako nakapunta ng maaga, wala na ako magawa. Ang kinasal, nandito kami. Ang mga tao, ang layo. So ako, may say kasi ang pastor sa mga ganon. Pwede ba ilapit ng kayo dito, bla bla bla, etc. Kasi mahalaga yung ceremony. Okay? So, and then, nabiribriefing ko yung mga magulang, taas yung kamay nyo, pag hiningi ko yung blessing nyo, tapos yung mga vellum cord, pinupuntahan ko rin sila. Okay? Now, during the wedding, pray for the Holy Spirit to work in your midst. Alam niyo ba mga kaisunan, pag ako ay nandoon sa harap na, tinitingnan ko lahat, nakaready na. Tinitingnan ko yung langit, sana hindi umulan. Nagpipray talaga ako. Tinitingnan ko yung mga tao, nagpipray ko, Lord, alam ko, kung ang Spirit mo ay kumilos, magiging powerful ang message. Eh, lagi ko pinagpipray. Alam ni Brother Julius yun, umupo ako sa harap, nagpipray ako. Why? Because I'm about to minister again. It's not by power, not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. And then after that, anong gagawin? Number 3, clothe and conduct yourself with dignity that commands respect. Wear your best outfit. Okay. Voice modulation, posture, eye contact, facial expression. Be aware of your behavior. Choose your words wisely. Bakit? Pinag-usapan na natin, dapat mukha ka talaga kagalang-galang. Alright? Tapos, ang nilagay ko dyan, which is very clear, voice modulation. Di ba lugo na? Nag-istorya ni Julius ba? Sige na may pangatawa. Eh, napansin ko ang mga pare, mga priest. Napansin niyo ba? Nung mag-istorya sila, murag mga higsuba. Mga marot na. Paninduton niyo ilan ang tingog. Alam mo, nasanay kasi ang mga dyan. Nasanay sila, especially kung mga nandiyan hindi lang Christian. Nasanay sila dito. Ilampunin mo, mindurutin mo, ayusin mo, yan may dynamics. Dili na sige na kagsinggit, kasi dili mo na siya service. Kung ano na siya kasal. So, you conduct yourself, tarungon ko din. Kung yung tingog, murag tingog ko, langgam. Tingog manok. Tingog manok. Modulation lang. Ibig sabihin, para mas klaro, tapos pause. Huwag magdinalian. Huwag magdinali. Sorry may kapaghalog ng Tagalog na. Dapat very clear, slowly, piliin ang words, kasi you are an ambassador as well. Okay, next. 4, have presence of mind as you conduct the ceremony with your purpose in mind. Honor God, yung purpose natin kanina. Bakit ko sinasabi ito? Kasi marami ako nakikita preacher, kontento sila na matapos lang yung kanilang sasabihin. Alam nyo, sa totoo lang, ang problema ko, dali ko ma-distract. Distract ba? Kung di maminaw, na di makatog, di mo ko makahimutang. Kita din kayo na ho ba, di ko mahimutang ang mga ulit. Mauna mga kaigsunan, kung ako'y target, na kinanglanon kaning mensahe makadating dito, by hook or by crook. So ang gagawin ko, eye contact. Maupo ka mo, piyong-piyong, oy, kung tanawin ka na ako, di ba? Tama? Eye contact. Murag istoryahan din mo sila gikat kinasingkasing ba? May magparok ho din lupo. Ikaw yung mga istoryahan, sagdat ka mo. Ha? Nadukan ko. Dapat intentional ka. Napaka-importante minsahe kinahanglan mo abot sa ilaha. Kung dili mo tarungon, sayang ang opportunity, right?
Kaya yung ni Brother Joe sa akin, pre, kasi friend daw, iba ka pa nagsalita. Pag tayo lang, mga kulukoy tayo eh. Mga jokes natin. Pero pag nandun ka, ah, dignified kayo ba? Very clear. Naunawan po ba natin? Mga pastors, there's a time for everything. Okay? May time na ilagay mo yung hat mo pagiging pastor at dignified. May time na nakikibata ka sa kanila, dapat marunong ka mag-adjust. And in this case, dahil it's a Sa wedding, gabi yata na make sure kape. na naintindihan nila ang message ng Israel. Next, mingle with parents. Alam niyo po ba, hindi ka magkasal, dili ko muli dayon. Ang target na mo, kinsa ang pwede na mo ipag-pray dili. Dahil isa ka kasal nga iyang igsuon, baldado ba? Biluhod ko. Ang istorya, niyakap ko. And then, ilehans na ako. Nagipag-pray na ako. Alam niyo ang itsura ng mga magulang at yung mga nakakita? Ano si Pastor? Diyan ko. Tapos iduulong nanay na may cancer. Diyan ko. Salamat din, nag-cancer rin. Bakit? Ipakita nilo that you really care for the family. Yun ang problema natin minsan. Kahit sa church natin, hindi ko magsimba, asa kan padulog, atos kailan yung dayo. Kung doon kayo mag-istorya, nahawa ka ang bisita. Dapat magtidabangay, i-ampo, ipakita sa mga tao na kita na ginambuhay, na kita nagmamahalan. Amen? Ganun ang ginagawa ko kay si Julius kahit gabi na. Tara na. Diyos, mayroon pa akong kakausapin. And then, yung mga magulang, tuwang-tuwa talaga sila. And then, lagi nilang nababagin. Ang galing naman sa inyo sa kasal. Why? It is because hindi lang talaga ang target mo ay finances, hindi yung life nila. Okay? And then, lastly, if not yet submitted, kung hindi pa nila binigay sa iyo in advance, doon mo kukolektahin. Utusan mo sila sa GC na lahat ng original marriage certificate, marriage license nila, affidavit of joint request, pwede kayo mangayo sa akin ng kopya ng kanigyan, pwede na lang palitan ng pangalan. Kasi lahat ng mga official kailangan sulatan ng couple na ikasal sila somewhere. Kailangan ito. Notarize yan. Letter of conversion if needed. Kunwari, hindi sila Christian, naka-apply na sila ng marriage license, tapos nakausap mo sila, hindi mo na pwedeng baguhin. Doon papasok ang conversion letter. Why? Kasi pag nakita nila sa marriage license, certificate, na nakalagay na sila, kung naging Christian niya, tapos Catholic pa dito sa application nila, sasabihin nila, alam ba na ng ano ito, couple? Yun, papasok yung letter. Okay? So, yung conversion letter if needed, and then, certificate of venue. Ano yung certificate of venue? Kapartner niyan nung joint affidavit request. Sabihin nila, Pastor, nire-request kita na ikasal kami sa Hope Garden. Tapos yung Hope Garden naman mag-issue ng venue certificate na itong dalawang ito ay kinasal sa Hope Garden. Ganun lang. And then, lahat ng ito, compile ko, and then, good to go. So lastly, after the wedding, dalawang slides na lang. After the wedding, pinapasalamatan ko yung couple kung nagbigay sila ng love gift. Salamat sa love gift nyo. Ina-explain ko kasi sa kanila ng love gift nila, magpupunta sa masahe, sa gasolina, sa proseso, of course, sa ministry. And then, nagtithank you ko sa kanila na salamat, ginawa niyo kong part ng inyong buhay. I'm doing this for you and opportunity na maging blessing ako sa inyong family and friends. And then, ang ginagawa ko, kinokollect ko yung lahat ng mga kailangan na file. At kailangan ma-file ko siya 15 days mula nung kasal. Or else, magiging delayed na
marriage certificate. Pero okay lang naman yun. Mas marami lang tatrabahuin yung delay. And then, after the wedding, when the marriage certificate gets certified, pag na-certify na, ang gagawin ay i-message ko na yung couple at sasabihin ko sa kanila, ready na yung copy nyo. Pwede na kayong pumasyal sa akin ulit. Ibibigay ko yun sa inyo. Bakit apat? Kasi yung dalawa maiiwan sa LCR or Local Civil Registry. Dalawa mapupunta sa akin. Kasi yung dalawa na sa LCR, yung isa dadalhin sa PSA. Matagal pa yun bago yung maging yellow na paper. Okay? Mga 6 to 8 months. Yung sa akin dalawa, bakit? File ko yung isa at yung isang file na kapal. Okay? Kaya lang, ginagamit ko yung dahilan para bumalik sila sa akin. Tapos doon ko sila ilibre ng food, update kami. Yan, then tuloy-tuloy na naman ang counseling. Okay? And then eventually, napapamahal na sila sa akin. They always come back. Alright? And then after that, follow them up every now and then. Kung malayo sila. Pero kung nandyan lang sila, good. Ibig sabihin nun, buong pamilya nila, nandito lang sa Trinidad, buong pamilya nila, abay, madala mo sa Panginoon. Kasi nagsugod na eh. Right? Yung parents, nasyara na, lahat nasyara na. And then, legalities. Konti na lang ito. Couples part, sinabi ko na kanina, sa NMR, birth certificate, parents consent, joint affidavit. Ito yung tinagdag. Joint affidavit dapat notarized. Ito, para makuha mo yung marriage license, kailangan mo ito. Ito, separate document, kasama ito sa ipapasa. Pati ito, kasama sa ipapasa. Pero, sa couples part, kailangan nilang gawin yun. Ang ginagawa lang namin, tinutulungan nila kasi, Pastor, wala, saan ko kukunin? Hindi, meron na kami ready-made, ipadala na lang sa kanila. Okay? Alright. And then, officials part, dito tayo again. Marriage certificate and filing act. Kasi hindi nila alam yun eh. Ang mga official, pag umattend kami ng seminar, binibigyan nila kami ng software, application, which is called Philcris. Mas madaling ilagay mga pangalan, and then madaling i-print. By the way, yung ano nito, nabibili, hindi ito napiprint. Yung mismong rim nito, yung marriage certificate, binibili ko sa Manila. Meron talagang supplier ang LCR. Now, secure the original marriage license and copies of your other documents. Party ng mga official. Secure copy of the joint affidavit request. Yung natataka na. Na-notarized. And then secure a copy of the venue certificate. And then secure a copy of your certificate of registration of authority to solemnize or CRASA. Kung meron na kayong license, yung copy nun, isasama yun sa file. If needed, have the conversion letter made by the couple already. Okay, kung kailangan. Kung in between, nung kasal nila at nung application nila, nakilala sila sa Lord, kasi hindi ka pwede magkasal talaga na iba sila sa iyo. Sa nakalagay sa Family Article 7.2, at least isa sa kanila partner. Pero yung iba, mataas ang standard, dapat dalawa. So, ibig sabihin, pero at least, kahit isa sa kanila, pwede yung license mo will work. So, yun ang nakalagay sa family article. Hindi ka lumabag sa batas ng bayan, pero mahal lumabag ka sa batas ng denomination. But, yun nga, grace kung kinakailangan. Kasi those are branding and later on, true religion will come in, which is Jesus Christ is the true religion and not organized religion. Anyways, balik na rito, file the full marriage certificate, file, marriage license, okay, copy of the KRASAM, joint affidavit, venue served within 15 days from the wedding. Okay? So, those are the legalities. Mabilis lang, mas nagtagal tayo doon sa bago ang wedding. So, before the wedding, during the wedding, and after the wedding.
Ito usually ang aking ginagawa. And I hope may natutunan kayo if you are going to have a license one day and do this. I'm willing na to be your contact na pwede kayo mag-message sa akin. Basta anong pwede kong gawin pag ganito situation, pwede ko kayo tulungan din. Although marami namang mga trainings. Kaya lang, ito sa aking personal experience, I was able to do this. And nung tinignan ko yung aking filing cabinet, sabi ko, meron ng 170. Dami na pala. Bigla ako naging veterano in just a short amount of time. Sabi ko, Lord, I want people to have a chance to share the gospel even in weddings. Kasi malapit na bumalik ikaw, Lord. Malapit ka nang bumalik. And we need to preach the gospel to every walks of life. At sa isang kasalan, may mayaman, may mahirap, lahat sila ang kanilig ng salita ng Diyos. Okay? So, thank you very much for listening. I hope na may natutunan kayo ng konti. And now, we shall go. Gusto nyo mag-coffee, mag-CR? Meron pa tayong, Eugene, ilang minutes ang question and answer? Kasi, here's one